paglibing, before that, quick ceremony, prayers, flag tappings, the military honors, at diretso na daw yung sa magpapalibing at maiksi lang daw yun, at inaasahang nandito lang siya mamaya throughout the entire program. Ngayon, alam daw ni Pangulong Duterte, sabi niya, ang planong ito ngayong araw, ang bilin lang daw ng Pangulo ay maging safe at peaceful ang mangyayaring paglibing. As for the protesters naman daw, sabi ni General Bato, handa raw sila para sa kanila kung sakaling may mga magpunta dito at as much as possible, prepared naman daw sila at tila hindi nila yata papayagan namin as much as possible makalapit dito sa libing ng mga bayani ang mga baka magprotesta sa pagpapalibing. Amin? Okay, so Ina, just to clarify once again, at 12 noon, yun na yung eksaktong burial na mangyayari at 12 noon. Yes, that's right. And by tradition, sa pagpapaliwanag ni General Bato kanina, 12 noon nag-uumpisa ng bumaba doon sa mismong tomb o sa gravesite yung katawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ganun daw ang plano talaga. That's the target for today. I see. A few minutes before that, mag-uumpisa na yung short ceremony. Okay. And I understand na family only lang ito, and then they're waiting for 3 choppers that will be coming from Ilocos Norte. Tama, Ina? Tama, family daw. Pero mamayang hapon may binanggit din si General De La Rosa na merong mga naibili naman daw yung pamilya Marcos na mga magvi-vigil mamayang hapon dito sa libingan ng mga bayani. Wala pang exact time kung anong oras. Mamaya alamin natin anong oras sila aasahan din dito. Nabanggit mo nga kanina, Ina, na 'di ba alam naman natin na may mga ibang nagpoprotesta pa rin patungkol dito in other parts of in Metro Manila. May nakikita ka ba dyan sa area na baka may mga namumuo ng pagtitipon or wala naman? Sino lang ba ang naandyan? Mga alas 8 pa tayo ng umaga nandito, Ameline, at mula noon, sa totoo lang, wala pa tayo nakikitang namumuong pagtitipon nearby. Although nandito kasi tayo mismo sa labas ng main gate ng libingan ng mga bayani, ang hindi ko pa nakikita kung merong mga namumuong pagtitipon sa mga streets sa labas or heading to this part of libingan ng mga bayani. Yung sinabi ni General Bato kanina, pinaghandaan daw nila itong araw na ito at it would seem that they set up measures para maiwasan na makalapit yung mga protesters dito. At ang sabi niya, ang bilin daw nila, dahil meron din ng mga nakaschedule na protests ngayong hapon, ang bilin daw niya sa kapulisan ay maximum tolerance, hindi daw maximum na pagpapalo o pananakit. And ganun yung nasabi niya kanina. So, Ina, ito ay pinlano talaga nila or ito ay biglaan na pati sila ay they were just informed today? Well, it would seem, Ameline, na alam talaga nila na mangyayari ito. Kasi nga, una, alam din daw ni Pangulong Duterte, hindi naman daw maaring hindi alam ito ng Pangulo. At yun nga, ang bilin lang daw ng Pangulo ay basta to make sure that it's peaceful at walang maging problema. At kung iisipin natin, nakapagplano rin ng security measures for this occasion or this burial dahil nga tulad ng sinabi ni General Bato, parang alam na nila, ready na daw sila na hindi nila papalapitin yung mga protesters dito. So gaano kalaki ang police contingent dyan, Ina? I would expect din meron ding from the Armed Forces of the Philippines dyan sa libingan ng mga bayani ngayon. Yan ang wala pa tayong eksaktong bilang or estimated number na nakukuha mula. Pero marami, may naka-parang cordon off. Oo, mula kaninang umaga, samot-saring mga men in uniform ang nakita natin dito mula sa police, Army, Navy, Philippine Air Force, ang dami rin mga sasakyan, mga marked vehicles ng mga iba't ibang units ng AFP ang nagsisipasukan kanina dito sa libingan ng mga bayani. Okay. So we would assume marami rin talagang mga naka-deploy around this vicinity. Di ba, we reported earlier na this really came as a surprise kasi rehearsal lang yung alam natin na mangyayari dyan. Parang yun yung mga lumalabas na reports prior to the confirmation that was given by the PNP chief. Oo, pero kanina nga parang kasi ang dating sa atin tinatago pa ng mga opisyal dito
kung ano talaga yung mangyayari ngayong araw. Kaya ang sinasabi sa atin ay may rehearsal daw. Pero tinatanong natin kanina yung mga army na nakabantay dito sa labas kung para saan yung rehearsal o kung para kanino. Ang sinasabi na pa nila, hindi raw nila alam. Oo. At and then they had a media briefing. Naku, nakikita pa namin ngayon sa video, Ina, si PNP chief at I'm just assuming mga Marcos supporters na andyan na paral din sila sa area. Kaya natin makausap si PNP chief? Teka, Amilin na. Ayan, so Ina, ang ating pong senior correspondent na si Ina Andalong ay naandyan po ngayon. Ayan, si Ina, naka-blue po siya at titignan po niya kung makakaroon tayo ng pagkakataon makausap ni Ina. Amilin, nakikita mo ba ako ngayon? Yes, kitang-kita ka namin, Ina. Okay, yes. General Bato. Hi, sir. Can you tell us again, I know that paano magiging close po ng magiging ceremony before the burial at YB? Ang military ang may alam dyan, silang naggawa ng schedule. Pero nabanggit mo kanina, sir, usually, mabilis ang... Usual lang, libing ng mga libing ng military na burial, yung usual lang. Sir, kasi medyo nabigla, nagulat yung iba na today na pala mangyayari itong libing dito sa libingan ng mga bayani. Kayo ba, how early were you informed or when were you informed? And you mentioned also si Pangulong Duterte, alam din niya, he was told about the plan to have the burial today. Kahapon. Kahapon po kayo nasabihan. Sino po ang nagsabi sa inyo? Where did you get the instructions? Basta kahapon ang nalaman namin. And sir, ano po ang requests muli nung family? Will there be any opportunity maybe for supporters? Tapos na yung kanina, naman sinabi. Okay. Amilin, medyo, I can't hear Amilin, Yeah, we can hear you, Ina. You're live. We can hear everything. Nag-uumpisa ng nag-uumpisa ng umulan dito, Ameline, at ngayon na mukhang medyo ilang na si General Bato sa to talk about the burial expected later this noon. That's just less than an hour away from now, Ameline. Nandito ngayon pa rin tayo sa labas ng libingan ng mga bayani at kasalukuyan nakita natin ang dami ng mga nagsisidatingan din ng mga pulis at ilang mga uniformed personnel. Again, tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, mga Army, Navy, Philippine Air Force, nandito sila ngayon at ilan sa kanila ay nando na rin sa loob ng libingan ng mga bayani. At hinihintay pa natin, umaasa tayo na mamaya ay papayagan din tayong makapasok sa loob. Okay. So, Ina, as of now ba, is it correct for us to understand that the remains of the former President Ferdinand Marcos is already on its way na isinakay na rin ng chopper papunta dyan sa libingan ng mga bayani? Well, kung tama, kung susundin natin yung sinasabi ni General Bato, 11:30 daw nilang inaasahan dumating yung mga chopper nito, tatlo nga. At I'm not an expert dun sa kung ano ang travel time mula Ilocos Norte, but I would assume 20 minutes. Siguro nga, likely on the way na dito yung mga chopper that would include the body of the former president and the Marcos family daw po. Yan, Ina, we're already hearing some music in the background. So, pero the ceremony is expected to start as soon as the family members and the remains would arrive at the libingan ng mga bayani. Oo, pero aminin ko sa'yo, yung naririnig mong music ay mula sa ilang mga bahay na sa bahay lang pala yun. Okay. Sa libingan ng mga bayani. Iba, hindi pa ito music from inside the cemetery. Pero tama ka dyan, paglapag nung mga chopper ay dediretso na raw sila dito sa libingan ng mga bayani. Okay. So, Ina, we understand you're outside the libingan ng mga bayani kasi bawal yung non-family members to go inside. No? Tama? Oo, tama, Ameline, kanina pa tayo nandito sa labas at talagang hindi tayo pinapapasok. Pero, Ameline, I'm gonna walk to the libing ng mga bayani para makita nyo yung situation. Yes. Maybe, Ina, you can show us. Yeah. Pero, so kanina, mga alas 8 tayo dumating dito. Tayo nga rin ang naunang at least TV crew dito. At ang sabi nga, bawal pumasok. May listahan lang daw na mga pangalan na pwede nilang papasukin. O ngayon, Ameline, nakikita mo, meron ng mga naka-standby na mga police personnel
dito sa labas ng main gate ng libingan ng mga bayani. Ngayon lang siguro to, no? Kasi kanina nung papunta tayo dito, wala pa sila. Andun din katabi nila mga Philippine Army personnel na nandito. Philippine Army kasi, Amilin, ang tasked to guard the premises or this cemetery, the libingan ng mga bayani. Nakikita natin, parating na rin ang ilang mga kasamahan natin sa media. Dahil again, biglaan nga ito, hindi masyado. Kumbaga nagulat tayo na today na pala mangyayari itong libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya hindi rin masyado nakapaganda o talagang nagkapaan muna ng ating mga kasamahan na reporters kung dapat nga bang pumunta talaga dito. At ngayon nga, na-confirmed na 12 noon mangyayari ang libing, ay nag-uumpisahan na silang dumating dito. Yun nga, ang hinihintay natin ay yung pagdating ng mismong convoy ng pamilya Marcos na inaasahang lumupag sa Manila na mga 11:30. Ayan, so... Dito tayo, pakita natin. Ayan, sige. Amilin. Ano ipapakita mo sa amin, Ina? Yung camera, Amilin, Alright. And what are you showing us, Ina? This is the tomb of the unknown, yung structure that you see na mataas. Nasa baba nun, nandito to your right. Nakikita mo, ito yung mga honor guards na inaasahan nating who will have a role doon sa ceremony na mangyayari shortly before the burial at 12 noon. At ito nakikita mo, may papalabas na sasakyan. Ganito sila ka-strict throughout the morning na nakita natin. Talagang kinakatok nila bawat sasakyan, inaalam kung sino ang nasa loob, kung ano ang mga dala nila. So, very strict talaga yung security nila dito buong araw. Ang hindi natin alam, hindi talaga tayo certain din, no? Amilin? Okay. Ina, babalikan ka namin. May kakausapin lang kami. Kakausapin natin si Nery Colmenares to get his reaction to this recent development. We'll get back to Ina, our senior correspondent. Ina Andalong is at the libingan ng mga bayani monitoring the situation there. So, as per PNP chief, the remains of the former President Ferdinand Marcos ay matutuloy na yung kanyang libing dyan sa libingan ng mga bayani. Nasa linya po ng ating telepono, si Nery Colmenares. Sir, may we get your... Okay. Alright, so... Okay, we're trying to... Nery Colmenares is on the line. Sir? Yes, hi. Good morning po. Oo. Good morning, yes. Nabalitaan nyo na po ba na ngayon na yes, matutuloy na? Yes, nabalitaan namin. Oo. So, nagulat kami siyempre at parang binalasubas ng mga Marcoses, hindi lang ang Korte Suprema dahil hindi pa final and executory ang decision, pero pati ang due process rights ng mga petitioners at ng taong bayan. So, ginawa nilang moot and academic ang motion for reconsideration at siguro ang hangad nila i-preempt yung malakihang protesta na gagawin ng taong bayan dito. So, hindi naman kami papayag dito. So, tuloy ang laban dito at sinara nila ang Korte Suprema sa amin. So, lalong sa kalsada na ngayon yung buhos ng protesta dito. Okay, so ano will you be still will you still file a case? Kaya pa po ba po yan na magkuha ng decision from the Supreme Court? Usapan namin yan ngayon kung ano pa ang pwede namin gawin kasi parang baliwala na yung motion for reconsideration because of this. So medyo nagulat kami na 30 years ago, nilapastangan nila ang karapatang pantao ng lahat. Ngayon, 30 years after martial law, tuloy pa rin yung kanilang pagbaliwala sa due process rights ng taong bayan. So ano pang pwede pa kayang gawin, sir, given na for example matuloy na talaga yung burial today and then ang pinaka-option ngayon talaga na lang yung protesta sa kalye at hopefully sana kung kaya pa ng Korte Suprema na maghabol ngayon na huwag mo nang ituloy at konti na mga paghintay doon, 23 years na nakalibing si President Marcos sa Batak. Mano ba namang maghintay sila ng ilang linggo para sa desisyon doon sa korte. So, parang binaliwala nilang lahat na yon na karapatan ng mga taong bayan at ng petitioners. Sir, may plano po ba kayong pumunta ngayong araw na ito sa libingan ng mga bayani? Pag-usapan namin agad ngayon, pero ang mga protest centers dito sa Philcoa, dyan sa E. Rodriguez, sa Monumento,
At sa Taft, tuloy ang mga protest centers na yun ngayon. So alas 12 yun ng tanghali at sana maraming dadalo para ipanawagan ang panibago na namang paglapastangan sa karapatan ng taong bayan ng mga Marcoses. Okay, but you're referring to doon sa mga areas kung saan naka-set up na kayong magprotesta? Kasi kami doon kami sa protest areas na yung naka-set up kaya hindi ko alam kung kakayanin pa namin yung libingan by this time. Okay. So, currently, sir, ongoing yung mga anti-Marcos protest na banggit nyo po sa Philcoa? Yes, 12 noon ngayon. Philcoa, E. Rodriguez, Monumento, sa Taft Avenue, at iba pang mga lugar. Paano nyo po nabalitaan, sir, na nagtanong ito ang na? media na concerned na daw So, doon namin nalaman, narinig na namin sa ngayon television at sa radyo. Ano po ang nasasabi ng mga kasamahan nyo po? Ano ang mga initial na mga reaksyon nila? Siyempre, galit ang talagang nangibabaw kasi hindi namin ini-expect na ganito ka-blatant pa rin yung kanilang aksyon. Parang sila pa rin ang naghahari sa Pilipinas. Ang tagal-tagal na nilang na-overthrow. So anyway, mag-usap kami lahat ngayon kung paano ang pagpatuloy ng laban ito sa kalsada. Okay. Maraming salamat po for taking our call. And Maraming salamat din po. yan. And then balikan na natin si Ina Andalong. Kanina po nakausap natin si Nery Colmenares. Isa po siya sa mga nag-file ng petition laban po sa burial ni former President Ferdinand Marcos dyan po sa libingan ng mga bayani. At ang ating senior correspondent na si Ina Andalong ay naandyan po ngayon sa labas po ng libingan ng mga bayani dahil po hindi allowed ang media or ang publiko na makapasok ngayon sa libingan ng mga bayani. And if you've just tuned in, it was confirmed by PNP Chief Ronald De La Rosa that the Marcos burial is happening today. It is expected to be at 12 noon. Anytime now, 3 choppers coming from Ilocos Norte, which reportedly carries the remains of the former president, at kasama din ang pamilya Marcos, nandun po sa 3 choppers na iyan na manggagaling sa Ilocos Norte, ay inaantabayanan na ngayon dyan sa libingan ng mga bayani. Nabanggit nga ni PNP Chief na most probably ay lalapag na itong 3 choppers na yan dyan sa libingan ng mga bayani around 11:30. So anytime in mga 20 minutes or so, nakaalis na po ng Ilocos Norte. At magkakaroon lamang daw ng simpleng seremonya or simple military honors. Kanina pinakita sa atin ni Ina Andalong, meron ng mga honor guards na nandun lang, just very near dyan sa entrance ng gate. And it's expected that the activities will start, or the ceremony will start para yung actual libing, kasi it's a military procedure na by 12 noon ay ililibing na yung body doon sa libingan. Puntahan na natin ngayon si senior correspondent Ina Andalong. Ina. Amin yung tulad ng binanggit mo. But he really can score. Okay, Ina, medyo na lang ang ating Ina, medyo nagkaroon lang tayo ng technical difficulties. Balikan po natin si Ina Andalong, ating senior correspondent. Kanina pa si Ina na naandoon sa libingan ng mga bayani. And if you've been tuning in, ang balita kasi before was that magkakaroon lamang ng rehearsal. And then if you could recall, nagkaroon ng desisyon nga ang Korte Suprema na nag-approve doon na pwede nga, sabi nga ng Korte Suprema, pwede na ilibing na si former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Nagkaroon po pa rin ito ng mga protesta, pero nanindigan pa rin, yun pa rin po ang naging desisyon ng Supreme Court. So ang balita was mayroon lang novena, and then maybe after the novena magkakaroon na ililibing ang dating Pangulo, and then today was just supposed to be a rehearsal, and then we just found out just an hour ago na ililibing na nga, matutuloy na today ang paglibing ng dating Pangulo dyan sa libingan ng mga bayani. At ang ating senior correspondent na si Ina Andalong ay kanina pa siyang nakaantabay dyan. Ina?
Amelie, nandito pa rin tayo sa labas ng libingan ng mga bayani at tulad ng sinabi mo, no, 11:30 na asahan lumapag yung mga chopper from Ilocos Norte. At kaya ngayon naka-standby na ang mga tao dahil naasahan na mula nga paglapag ng mga chopper ay didiretso na ang pamilya Marcos dito sa libingan ng mga bayani. No. Ang problema natin, Amelie, no, hindi tayo sigurado. Siyempre hindi nila sa atin sinasabi kung saan gate ba papasok yung convoy o yung mga sasakyan ng pamilya Marcos pag dumating sila dito. Sa ngayon, inaalam din natin kung sino yung mga VIP, maybe guests na nandito na o yung mga kapamilya na nandito na. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakukuha ang pangalan ng mga mag-a-attend nitong libing na inaasahang mangyayari at 12 noon in about 40 minutes. Ngayon, tulad ng sinabi mo rin kanina, tulad ng pinakita ko sa iyo kanina, no, naka-standby na rin ngayon yung honor guards doon sa loob ng libingan ng mga bayani. Nandoon sila right by the tomb of the unknown. At dito sa main gate ng libingan ng mga bayani, as you can see, no, nakagwardya din itong Philippine Army personnel hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, naka-standby yung honor guards. At alam mo, Amelie, diba sinabi sa atin kanina na may rehearsal daw today. Pero kung tutuusin, no, pagbabalikan ko, sa totoo lang, hindi ko sila nakitang nag-rehearse. They were just really, kumbaga, standing by. Nandun lang talaga sila pakalat-kalat dyan kaninang umaga. At ngayon lang natin nakita, no, itong mga military honor guards now in their position. So we can expect siguro nga, Amelie, na malapit ng dumating ang pamilya Marcos dito sa libingan ng mga bayani. As PNP Chief General Bato mentioned earlier, maikli lang daw ang magiging programa o seremonya bago yung mismong paglibing mamayang alas 12. There will be prayers, the gun salute, and diretso na daw yun doon sa libing, mismong libing at 12. Amelie? Okay, so Ina, ang gagawin nga nila, this is the standard military honors at magkakaroon, sabi mo, magkaroon ng 21 gun salute and it should happen at exactly 12 noon, no? Sabi nga kanina ng PNP chief, it's a military burial. Yun daw yung, kumbaga, yun ang tradisyon kapag military burial. Although, Amelie, I have to admit, I'm not an expert on how that program, kung paano talaga nangyayari yung ganun. Pero ang pagpapaliwanag kanina ni General Bato ay dapat alas 12 daw ay binababa na yung casket doon sa tomb. So, kumbaga, yun ang target nila na mangyayari din ngayong hapon. Amelie, ngayon, no, merong mga miyembro ng PNP. I'm not sure if General Bato is here. Outside the main gate of the libingan ng mga bayani. Sabi nga ni General Bato rin kanina, Amelie, no, nandito siya to oversee the preparations made, the security preparations made for today. Okay, so Ina, why are they standing there in front of the gates? Are they waiting for somebody to come out? You know, Amelie, talaga, hindi natin alam ba't hindi pa sila pumapasok. Hinihintay natin silang pumasok ngayon. Pero nandito lang sa mga oras nito, tama ka, nandito lang sila sa labas. Parang may sinisilip sa loob. I'm not sure if they're barred as well. Hindi naman siguro na makapasok dahil bantay sarado din nga ng army personnel itong libingan ng mga bayani, itong premises. So, ito nakikita na natin si General Batoren. Oo, si General Batoren, ito na. Naglalakad papunta dito sa libingan ng mga bayani. Tanungin natin kung padating na ba. Sige, so... Hi, sir. Padating na ba ang family, ang mga Marcos? Sir, are we going to follow the timeline kaya na 12 noon talaga mangyayari? Yan ang alam ko. Okay, papasok na. Amelie, kausap natin ngayon si General Bato, ang sabi niya, ang alam daw talaga niya 12 noon dapat, so any minute now siguro. Sir, nakalapag na ba yung mga chopper? Na-inform na ba kayo? Wala pa. Hindi pa daw. Okay, so papasok na ba kayo, sir? Or what are you... Dito lang kami. Bakit? Amelie, May balikan na lang natin mamaya si General Bato. Sige, mukhang balikan. Busy Yes. siya. Balikan So ngayon ka sabi namin, niya, dito Ina. lang daw muna sila sa labas. Yes, balikan ka namin, Ina. Ating pong senior correspondent, si Ina Andalong, ay naandyan po sa libingan ng mga bayani. And let's try to get more information about this burial today. Nasa linya ng ating telepono si NCRPO Chief Oscar Albayalde. Nasa linya po siya sa ating telepono. Good morning po, sir.
Good morning, sir. Hello. Yes, good morning po. Good morning. Yes, so ano na po ang order sa inyo ngayon? Ano na po ang mangyayari? Actually, ongoing na po yung funeral rites. Nasa loob na yung katawan ng dating Pangulo. At patapos na yung funeral rites na will start po. At exactly 12 noon, ipapasok na po dun sa libingan kung saan nilalagak yung katawan ng dating Pangulo. So naandun na rin pala ang ng pamilya Marcos na andyan na. Tama po yun. Okay, so ano ang mangyayari, sir, bago mag alas 12? Ano po itong funeral rites na ito? Actually, yung po simpleng funeral rites lang po ang nangyayari at maghintay lang a few viewing siguro by the Marcos family at pagkatapos nun ipapasok na po eksakto 12 noon yung katawan. Okay. Kamusta naman po ang sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani, sir? At gaano karaming pulis ang inassign nyo para po magbantay sa lugar? Yung pong ating mga contingents, yung mga CDM contingents, around mga more or less mga 1,000 po yung inano natin, plus of course yung mga magpamanage ng traffic, no? Kasi baka mag-create ng traffic. Although very smooth at normal po yung kondisyon dito sa libingan ng mga bayani. Gaano katagal nyo po pinaghandaan itong araw na ito? Actually, matagal na po tayong naghanda. Ngunit kahapon lang po tayo na sabihan ng eksaktong date at saka ng oras ng libing. Kasi dahil may order na nga pala before, no? Sino po ba ang nagbigay ng go signal na pwede nang ilibing ngayong araw na ito? Actually, ang nagsabi po sa atin is yung Marcos family. Kahapon po nagsabi sa atin yung Governor Amy. I see. Sino po ang ine-expect na mga iba pang maliban sa pamilya Marcos, mga iba pang maging bisita po ngayong araw na ito? Wala pong binigay na list of guest list or list of guests na binigay yung Marcos family sa atin. Wala pong sinasabing magiging guest sila dito sa mangyayaring paglibing. Sir, pag sinabi niyo po bang simple lang na funeral rites, ibig sabihin po ba hindi siya kahalintulad doon sa ibang mga military honors na ibinibigay? Well, para pong military honors lang, hindi siya state honors. Iba po kasi ano po ba ang difference, sir? Well, yung pong wala pong parada sa labas, yung the same as the state honors. Yung pong military rights is yung sa loob lang, no? With 21 gun salutes, yun lang po. Okay, so walang parade. Pero may nabanggit kasi si PNP Chief na may magkakaroon ng 21 gun salute? Opo, tapos na po yung 21 gun salute kanina lang. Okay. So nagkaroon ng 21 gun salute at Yes. pero walang parada. Yun yung sabi niyong difference siya sa sa isang state honor. Tama po 'yan. Okay. So pero sir, kung nangyari yung 21 gun salute, sir, bakit hindi namin siya narinig? Na-late po siguro yung tawag nyo, pero kanina po So it happened. It happened a few seconds after you called. Oh, okay. So a few seconds after we called you, nagkaroon pala ng yung 21 gun salute. Okay, so no parade pero meron 21 gun salute. And then ano pa pong ibang mangyayari, sir, before antayin talaga nila yung 12 noon, right? That's the time na ibababa yung body. Opo, eksakto 12 noon doon po ibababa yung katawan. So wala siyang magkakaroon po ba ng misa? Wala pong sinabi na magkakaroon ng misa dahil yung pagdating po hindi, most probably it's a short prayer and then a short viewing and then yun lang po. How about yung tinatawag nilang Volley Fire? Yun na po yun, yung 21 gun. Ayun na yung 21 gun salute. Yes. I see. So di pala siya magkaiba. Opo. Okay, so pagkatapos pong mailibing, ano po ang mangyayari afterwards, sir? Wala na po. I think yung the family through Governor Amy Marcos will be giving out a press release. Yun po ang balak niya, no? Sa Villamor. Yun po ang sinabi niya sa amin na coordination. I just don't know who invited the press para doon sa press release niya mamaya after the burial. How about yung handover ng Philippine flag, sir? Meron din po ba yun sa pamilya? Meron po yan sa pamilya. Of course, mangyayari po yan dun sa dating First Lady. Yung dun sa asawa, no?
Tradisyon po yan ng military. Opo. So, sino ang magbibigay, sir? Yung military na po, kasi yung nagbigay ng honor sa kanya is the Armed Forces of the Philippines. Is it the AFP Chief of Staff? Hindi po siguro dahil alam ko po, wala po yung AFP Chief of Staff, no? It could be the deputy or kung sino po yung high-ranking officer dito sa libing ng mga bayani. Sir, kasi meron pong mga libingan ng bayan, meron pong honor guard battalion itong mga to. Before, sir, may mga nababanggit na baka may mga magte-threaten na i-vandalize ang libingan ng mga bayani. Ano po ang hanggang kailan babantayan niyo po ba ang libingan ng bayani for a certain time period? Or kumbaga increase police visibility sa area? Well, sa labas, yes, no? Pero yung sa loob, it will be taken over and will be guarded by the Armed Forces of the Philippines. Since na yung libingan ng mga bayani is an extension of a military camp. Sir, itong I'm pretty sure alam niyo man po na may mga anti-Marcos protest. Kung sakaling pupunta po sila dyan sa libingan ng mga bayani, papayagan po ba sila? Hindi po siguro near the gate, no? Hindi po siguro dahil stricto po yung pagbabantay sa libingan ng mga bayani. At iniiwasan nga na baka batuin or babuyin yung mismong libingan ng dating Pangulo. At meron naman pong mga guards dito sa loob ng libingan ng mga bayani. This is heavily guarded by the Armed Forces of the Philippines. So just to reconfirm lang, sir, nabanggit nyo na naandyan na sa libingan ng mga bayani ang remains ni Pangulong Marcos, former President Marcos. Tama po yan. Anong oras po pala dumating, sir? Hindi ko po eksakto alam, kani-kanina lang po kasi dumating po yung mga helicopter kani-kanina lang. So nandyan na ang remains ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. And immediately after ng pagdating ay nag-umpisa na yung program. Tama po yan. Oo, na isang 21-gun salute. And ito ay mananatili ang program, although walang parade, hanggang 12 noon. Okay, ano pa ang pwede niyong maibahagi sa amin, sir? Well, wala na po siguro since yun lang naman. Sabi po ng mga Marcos family, they want it very simple, no? At basically very private. So yun po yung alam lang naman natin. At ayaw po nila talaga yung sobra-sobrang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines. Kaya alam po natin, it will be a very simple and a very fast ceremony. Sa ngayon, sir, sino-sino lang po ba ang naandyan ngayon sa labas ngayon ng libingan ng mga bayani? May nakikita kasi kaming mga parang grupo na may dala-dala silang Philippine flag. Sino po sila, sir? Well, ito po yung mga ibang supporters siguro ng ating yumaong Pangulo, no. Ngunit nandito lang po is yung ating kapulisan, tsaka yung members of the media. Okay. As of now, sir, wala naman kayong nababalitaan or nakikita sa ngayon na mga nagtitipon-tipon naman ng mga anti-Marcos protesters? Wala po tayong sa ibang mga lugar wala rin po at ngunit meron naman po tayong mga CDM contingents din sa mga iba't ibang district offices natin. Okay. So, maraming salamat, sir, for taking our call. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Okay, that was Chief Superintendent Oscar Albayalde, NCRPO Chief, at kinumpirma po niya sa atin na naandyan na po, nakarating na sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kasama na rin po ang pamilya Marcos na nanggaling din sa Ilocos Norte, which is the hometown of the former president. At nag-umpisa na rin ang seremonya. Sabi nga ni Chief Superintendent Albayalde na hindi daw ito state funeral, ito ay isang military funeral. Wala siyang parade pero nagkaroon din daw ng 21-gun salute kamakailan lamang. So ongoing pa po yung seremonya. Simple lamang daw ito. Sabi din ni Chief Superintendent na kahapon lamang nila natanggap yung directive na magkakaroon ng libingan or burial sa araw na ito. Balikan na natin si Ina Andalong, ang ating senior correspondent. Ina Andalong ay naandyan din ngayon. Siya po yan, naka-blue si Ina. Ina! Amelin, tulad ng nabanggit ko sa iyo kanina, hindi tayo sigurado kung saan papasok yung pamilya Marcos at yung mga labi ng dating Pangulo. At nagulat na lang tayo na nasa loob na pala. So obviously sa ibang gate dumaan ang convoy ng pamilya Marcos. Pero tayo, nandito pa rin tayo sa labas ng main gate ng
libingin ng mga bayani at meron ng ilang maliit na grupo dito na mga Marcos loyalists. Nandito sila ngayon, dala ang mga flags at very happy sila na natuloy na raw ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Galing pa sila sa iba't ibang mga lugar. Nay, saan kayo mga naggaling po? Bulacan kami and Malabon. Tapos yung Pampanga, Makati, Tondo, Cavite. Nalaman nyo ba o natimbrehan ba kayo na ngayon ng pagpapalibing? Wala po. Ano lang, Dugtong lang namin. nag-abang kami mula nung mag-grant ng Supreme Court ang libing na, araw-araw binabantayan namin, nakikiramdam. Actually, kahit nung last week pa, nandito kami palagi, naabangan namin kung makakadinig kami ng balita. Ngayon, sinuwerte kami. Oo. Anong naramdaman nyo ngayon? Nagulat Masaya! Nililibing na ang pagsasakripisyo namin sa Supreme Court, sa Comelec, lahat nandito na. Ang bunga sa luneta. Bakit palagay nyo, bakit hero ba sa paningin nyo ang dating Pangulong Marcos? Opo, totoo pong hero si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sapagkat siya po ay isang dating sundalo, USAPE, nagkaroon ng Medal of Valor, at saka siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya nararapat lang na sana na siya ay ilibing dito sa libingan ng mga bayani. Okay. At Pero siya ay isang hero. okay, ang dito, Ameline, syempre gusto sana ng mga Marcos loyalists dito na makapasok sa loob, pero hanggang ngayon wala pa tayong impormasyon kung papayagan sila at pati na rin na tayo na makapasok sa loob. As you mentioned, ongoing na nga yung funeral rites at hindi natin alam din kung masasabihin ba tayo bandang dito kung once matapos na yung burial na yan. Ameline? Banggit nga kanina ni Chief Superintendent Albayalde na nagkaroon nga ng 21-gun salute and we didn't hear it. How about kayo dyan? Wala ba kayong naririnig na kung anong mga nangyayari dyan sa loob? The 21-gun salute, Ameline, hindi ko narinig. Pero kanina, nung nag-uusap lang tayo, medyo nag-hesitate lang ako ng konti. Pero narinig ko, if I'm not mistaken, you call that a volley fire, which supposedly signals the arrival of a president in a military camp. Medyo nag-hesitate lang ako sa'yo banggatin kanina yung nag-uusap tayo kasi hindi ako sigurado kung tama nga yung naririnig ko. And then minutes later, narinig ko dun sa interview mo nga kay General Albayalde na nandito na nga sa loob ng sementeryo si dating Pangulo, ang mga Marcos at ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. So hanggang ngayon, though, Ameline, wala nag-update sa atin dito talaga kung ano ang nangyayari ngayon sa ceremony sa loob. Okay. Babalikan ka namin, Ina. In the meantime, nasa linya po na natin telepono si Anti-Marcos Ber. Ano po ang inyong reaksyon dito sa balitang ito? Magandang umaga, Ami. Well, siyempre, nabigla ako. Yung campaign against the return of Marcos to Malacanang, yung Karma at saka yung allied organization and institutions, ay merong mass action kayo, yung tinatawag naming Black Friday, in about 12 points, center of protest sa mga Manila, Quezon City, Muntinlupa, Marikina, at noon time, and later this afternoon. Now, in light of this news, kung confirmed na at may dadaos yung living, we denounce it as parang underhanded na action sa mga Marcoses, no? If they are so confident sa validity and legality and yung ng Supreme Court decision, they don't have to surprise move like this. At preempt nila yung filing ng motion for consideration, which has been announced actually by Congressman Edsel Lagman, no? About last week. Sir, may nakikita pa ba kayong legal remedy dito na pwede nyo pang i-file? Well, we'll have to get together with the lawyers and find out. As I said, the action of the Marcoses may be questioned before the Supreme Court itself. Although maybe they'll anchor their action by the fact that along with the issuance of the majority decision was the lifting of the status quo ante prohibition, no? Mm-hmm.
But the Supreme Court also has not ruled out or has not disregarded the rights of the petitioners to file a motion for reconsideration after receiving the full text of the decision. So ano na ang mangyayari ngayon? Ano ang nakikita niyo pwede niyo pang gawin? Sa ngayon, basta patuloy yung aming protest actions and then pag-uusapan. Nakatakla kasi kayong mag-meeting, may gathering sana rin sa Malcolm Hall ng UP College of Law. Sino-sino po kayo, sir? Yung mainly yung Karma, no? And then may invitation dahil na former Senator Barbie Tanyada has agreed to come. May mga religious groups, may mga yung ibang mga nag-express ng kanilang opposition sa burial, no? So kung we will pwede namin ituloy yun or kahit na small group na kung sino man ang dumating para mapag-usapan kung ano yung next move. May balak po ba kayong pumunta dyan ngayon sa libingan ng mga bayani, sir? There's no point kasi walang preparation for that, no? And I think the idea ng Marcoses yung i-preempt nila yung anumang massive protest action around the libingan ng mga bayani. Kaya ginawa lang parang palihim or biglaan itong kanilang paglilibing. Mm-hmm. So that we questioned yung ganung paraan nila, no? It betrays their fear of backlash ng kanilang ginagawa. Mm-hmm. Okay. So Mr. Ocampo, ngayon nakikita namin dito sa libingan ng mga bayani, bawal po ang media. Sabi nila it's a simple it's going to be a simple funeral ceremony. And then pero ngayon po may mga Marcos loyalists na nasa labas at marami na po mga taga-media din na nasa labas lamang ng libingan ng mga bayani dahil bawal po pumasok ang hindi family member. So that's what we're seeing right now. Oh, yeah. Mm-hmm. Mabuti naman at kino-cover nyo. It's very important that will be documented in video. Mm-hmm. Yes, sir. You did mention na you do not see any point na kung pupunta pa kayo dyan sa libingan ng mga bayani. If not today, how about in the succeeding days? Well, we'll let to talk about that. No, kasi kung we of course we anticipated when they do it, they'll have a lot of people, the Marcos loyalist group, and in light of the fact na sinasabi naman ng police na no permit, no rally, there's no point trying to break through any police cordon kung meron man. Oo, mukhang sir, mukhang may police cordon talaga dito sa labas nga ng libingan ng mga bayani. And then they did mention na parang kung magkaroon man ng pagtitipon, komosyon, they probably will not be allowed to stay near the entrance of the gates. So ano pang ibang mensahe po ninyo, sir? Ano po ang mensahe nyo? Wala na natili, continuing yung aming protest. And pag-question din dun sa validity or ng grounds ng Supreme Court majority dun sa decision na yan. So, hindi yung paglilibing ng bangkay ni Marcos sa libingan ng bayani, hindi may sasara yung usapin na yan. Magpapatuloy yung mga protesta, both legal and extra-legal, in open protest actions habang to whatever extent possible para ma-prevent na ma-capitalize ng mga Marcoses yan at tuntungan nila sa kanilang restoration to power. Okay, thank you so much for taking our call, Mr. Satur Ocampo. Thank you. Nakausap po natin si anti-Marcos burial petitioner Satur Ocampo at sabi nila itutuloy pa rin daw nila ang kanilang protesta laban dito, pero as of the moment yung kanilang grupo ay wala namang balak sa ngayon na pupunta sa libingan ng mga bayani. At naandyan pa rin po sa libingan ng mga bayani si Ina Andalong. Balikan natin si Ina. Ina?
May nakikita kaming konting komosyon sa labas ng gates nga dyan sa Libingan. Ano ba ang nangyayari? Ina? Okay, we will try to reestablish our connection with Ina. Ina Andalong? Okay, it seems like we will try to reach out to Ina once more. Ang ating pong crew ng CNN at si Ina Andalong, ating senior correspondent. Kanina pa po siya dyan din sa Libingan ng mga bayani. At the moment po, ongoing ang funeral rites or funeral ceremony para sa libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. It was estimated that a little around 11:30 this morning ay dumating na po dyan sa Libingan ng mga bayani ang 3 choppers na nanggaling sa Ilocos Norte at laman po nito ay ang mga labi ng dating Pangulo at ang kanyang pamilya. Okay, si Ina Andalong ay naandyan po. Ina, may nakikita tayo ngayon Amelin, na may puti na naririnig mo kotse na ako, dyan. Amelin. Yes, we can hear you now, Ina. Oo. Tama ka doon, no? Sabi mo kanina merong slight commotion dito sa labas ng main gate ng Libing ng mga bayani kasi syempre na medyo nagpipilit na yung iba na makapasok dito sa Libing ng mga bayani, pero hanggang sa ngayon wala pa tayong nakukuhang go signal na makapasok tayo dito sa Libing ng mga bayani. Pero sabi nga ni General De La Rosa kanina, they will have to ask permission first from the Marcos family kung sino lang ang maaaring papasukin at mag-attend at mag-document noong pagpapalibing sa dating Pangulo. Sa mga oras nito, so ang ating mga kasamahan sa media ay nandun mismo sa gate ng Libingan ng mga bayani at katabi namin dito ay ang ilang mga kapulisan Philippine Navy personnel na nandito ngayon sa labas ng gate. Kanina may kinausap tayo mga supporters, mga Marcos loyalists dito at para sa mga nagtatanong kung meron namang mga anti o mga nagpo-protesta dito sa mga oras na ito, kung nasan ako ngayon, wala tayong nakikita. Mukhang hindi natin alam kung medyo mas malayo, kung meron man ang pwesto nila. Basta sa posisyon ko, wala akong nakikita mga protesters pa dito. At tulad rin na nabanggit ko sa iyo kanina, Amelin, hindi kami sinasabihan dito kung ano na talaga ang nangyayari sa loob. Minsan mas naunahan mo pa kami sa mga nakakausap nyo dyan. Pero sa ngayon, talagang naka-stake out lang talaga kami dito and on standby kung sino rin ang maaari naming mga makilalang mga opisyal dito. Amin din? Ina, from where you're at, gaano kalayo ba yung grave site? From where you're at, malapit lang ba dyan sa gate? How far is it? Alam mo, oo, last time I was here, Amelin, was the Heroes Day. Kinover ko doon si Pangulong Duterte who led the celebration or the commemoration of or the observance of Heroes Day here. At nung mga panahon na yon, pinag-uusapan na itong pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos at tinuro sa akin kung nasaan yung proposed burial site. At kanina ipapapan ko dun sa cameraman ko ulit yung Tomb of the Unknown. Ito, pakita muna natin ulit yung Tomb of the Unknown. Ito yung structure na nasa gitna. Malapit lang sa atin, siguro 100 meters kung nasan tayo ngayon. Kung nakita niyo yung Tomb of the Unknown, just a few meters away lang dyan, yung proposed burial site na ipinakita sa atin noong Heroes Day. Kaya rin nga kanina, yung sinasabing rehearsal, yung mga naka-stake out, yung mga military honors, yung magbibigay ng military honors kanina, nandito lang din sila kasi nga kung tama yung itinuro sa akin at alam kong yun nga yung proposed burial site for former President Marcos, hindi siya kalayuan kung nasan tayo ngayon. Unfortunately, from our view, medyo matatatakpan din ng mga sasakyan yung direction heading towards that the burial site. So, Ina, balikan ka namin maya-maya lamang kasi kung nakikita nga namin parang mas dumami yung mga na miyembro ng kapulisan na nakatayo ngayon dyan sa gate. At mukhang meron din mga miyembro ng media na nasa doon sa loob naman. So it seems like parang they've tightened security in the area. Okay. Yes, they have. That's right, Amelin. But as you mentioned, the weird or awkward situation here is the media personnel trying to get inside, yung sumusubok
nagpupumilit din makapasok sa loob. Nandun na sila sa likod ng mga nagbabantay. So ito naman, itong mga Philippine Navy personnel dito, I would assume, are preparing for possible opposition or mga protesters na maaaring dumating dito na sabi nga ni General Bato ay pinaghandaan din naman daw nila. Okay. As much as possible, ayaw nila makalapit din ipinapakita daw dito. din natin ngayon sa ating screen yung mga protesta naman sa kalye. Although I'm trying to confirm kung saan to exactly. Okay, I've received confirmation na itong kung nakikita nyo sa inset ay ito ay malapit sa PGH sa Taft Avenue ito sa Maynila. Ito yung mga anti-Marcos burial protesters. Yan, nabanggit din kanina ni Neri. Nandyan din si Okay, so naandyan sa Taft Avenue ngayon. Kasi ongoing din sa iba't ibang parte ng Metro Manila. I understand, nabanggit kanina ni Mr. Nery Colmenares na meron din yata sa Philcoa, and if I recall correctly, meron din sa E. Rodriguez. So what we're showing you right now is yan naman ang nasa Taft Avenue. Yan, sa Taft Avenue yan, malapit sa Philippine General Hospital or sa PGH. Ayan, ito po ang mga anti-Marcos burial protesters. And then, sa itong mas malaking bahagi naman ng screen, ang nakikita po ninyo, yan po ang harap po ng libingan ng mga bayani sa Taguig City at nakasarado po ang gate at marami na pong mga miyembro ng media and of course yung may mga miyembro na rin ng kapulisan na nagbabarikada dyan sa gate po ng libingan ng mga bayani. Bawal po ang publiko na pumasok. Even members of the media are not allowed to go inside dahil ongoing po ang funeral rites ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ina, may nakikita pa bang iba dyan na hindi namin nakikita as of now dito sa camera angle? Alam mo, Amelie, kanina nga nung kausap natin si General Bato, sabi niya mabilis lang yung magiging program. Tapos narinig naman natin, nag-umpisa yung funeral rites siguro about half an hour ago. And nakasilip ako ngayon dito sa loob talaga. Nakikita kong meron ng ilang mga sasakyan na umaalis. Yung mga sasakyan na kanina pang nakapark, hindi ko alam. Dahil hindi nga kami sinasabihan kung nasaan kami ngayon. Kung ibig sabihin ba noon ay tapos na ang burial rites or ceremony na nangyari sa loob. Unfortunately, again, medyo they're tight-lipped. Hindi kami masyado tinitimbrihan dito sa mga kaganapan doon sa programa sa loob. So maliban doon, pareho pa rin ang sitwasyon namin tulad ng nabanggit mo kanina at nakikita ninyo ngayon itong mga members ng Philippine Navy na nakabarikada ngayon dito sa labas ng main gate ng libing ng mga bayani at tayo, tulad ng sinasabi ko kanina, ay nandito pa rin sa labas. We're still trying to gain access para makapasok sa loob ng libing ng mga bayani at makalapit sana doon sa gravesite or sa tomb. Okay, si Senior Correspondent Ina Andalong na andyan siya ngayon sa libingan ng mga bayani at patuloy siyang tututok dito sa mga kaganapan dyan po sa Taguig City. Ongoing po ang Marcos funeral rites. And if you've just tuned in, about an hour or so ago, we received confirmation na matuloy na nga ang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos dyan po sa libingan ng mga bayani. And around 11:30 this morning ay dumating na ang mga labi ng dating Pangulo mula sa kanyang hometown sa Ilocos Norte, sakay po sa sa one of 3 choppers na lumapag dyan sa libingan ng mga bayani na reportedly ay kasama din ang mga ilang miyembro ng pamilya Marcos. So since morning ay meron ng mga kapulisan dyan sa area. It was reported that na magkakaroon lamang ng rehearsal, and only about an hour or so ago na bigyan tayo ng kumpirmasyon mula sa Philippine National Police na matutuloy na nga ngayong araw ang libing ng dating Pangulo. And as we're speaking right now to you, ay ongoing nga po ang funeral rites. The police said that it's not a state honor. It's a simple military funeral, pero nagkaroon ng 21 gun salute, and ongoing pa siya ngayon. We're still trying to confirm kung natapos na ba, although it's expected na by 12 noon ay mailibing na talaga ang mga labi ng dating Pangulo sa grave site niya dyan sa loob ng libingan ng mga bayani. Patuloy pa rin ang mga protesta na
against dito sa burial ng dating Pangulo, at nakikita nyo rin dyan sa screen yung just a smaller part of the screen. Ayan po ay nangyayari naman sa ngayon sa Manila area. Magpapatuloy po ang ating special coverage dito sa breaking news na ito, ang paglibing ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Tumutok lamang po kayo dito sa CNN Philippines.